Ang paghahangad ng isang relasyon kay Faye magdudulot ng matinding pinsala sa kanilang mga pamilya. At nagpa siya silang unahin ang kaligayahan ni Lauren dahil matagal nang ate niya si Liz mula ng high school. Higit pa rin ng mga to naman talaga ang inaasahan ng mga tao na magpapakasal. May malalim na tradisyon ng pamilya nila sa kalaunan sinunod ni Lauren. Kung sakaling malaman ng ate niya nagdadalang tao noon si Faye at nalaglag yon, walang pag-aalinlangan masasaktan to ng sobra. Sinandal niya ang kanyang likuran sa silya at nagkiskis ang ngipin, pinikit ang mata. Kung itutuloy niyang relasyon kay Faye, mas masakit ang ibibigay nila sa pamilya. Iikot-ikot lang kami kung sakaling ganito. Tell me honestly, is this the love, Faye? It won't matter anymore. Hindi ba't may nobyo na siya? I'm happy for her. Ang tanging niyang sagot. Hindi to kumibong ngunit alam niyang naiintindihan itong sagot niya. Kinilala nila ni Lauren na isa't isa dahil dadalo lang naman silang magkakapatid. Umayos siya ng upo at saka ito tinignan. Alam ko na hindi mo ako susuportahan sa damdamin ko kung sakaling mahal ko pa si Faye. Ganyan ang pagkakakilala mo sa akin? Anang kanyang kapatid. Lumarawan ng di may paliwanag na anyo sa mukha. Susuportahan kita sa lahat ng bagay ka El pero hindi si Faye. And yes, istrikto ako sa pamilya natin na hindi ikaw ang dumanas o tumanggap ng masasakit na salita mula sa mga tao noon. Ayoko maranasan mo yon o kaya naman si Faye. Masyado nang madungis ang pangalan ng mga eskarer at gusto ko sana maintindihan mo yon. Ines na itong lumabas ng opisina niya habang natitigilan naman siya. Tamayo siya at saka hinawi ang blinds para makita ang syudad. He had been in a good mood earlier. How did it had turned all sour like this? Tinawag niya ang sekretary niya. Please cancel all my appointments. Aniya at wala na siya sa mood magtrabaho. Okay, boss. Dinampot niya ang coat na nakasabit at saka tinungo ang daan palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakita na lang niya ang sarili sa tapat ng buhay gusali kung saan nakatira si Danica. Sa dami na nakatirang gusali na yon, sobrang liit ng tsansa ang makita niya ang dalaga. Ngunit ang maliit na tsansa ay napakalaki na makita niya ang dati nitong nobyo na pumasok sa loob ng gusali. Nagkabalikan na ba to at si Danica? Wala silang relasyon ng babae kaya naman hindi niya ito masisisi. Ngunit isang parte ang umusbong sa kanyang dibdib na hindi pamilyar. Nasasaktan siya. Sa kabuuan, kung sakaling makipagbalikan to sa dating nobyo, wala rin siyang magagawa. He sighed. Bakit ba kasi kailangan na maging anak to ni Mr. Arveso? Nagawa niya tuloy kontrolin ng ilang bagay dahil ang maedad na lalaki nagdadala ng pera sa kanyang bank accounts. He could not pursue the boss's daughter. Nanatili sa hazard mode ang kanyang sasakyan habang hawak niya ang manobela. Walang pakialam kung mahuli man siya ng MMDA. Nag-ring ang kanyang cellphone maya-maya at nakita ang pangalan ng dalaga. Kinabahan siya at tila naaamoy niya na may hindi magandang mangyayari. Hello? Kael? Dinig niya ang panginginig ng tinig ng dalaga. Where are you? Natatakot ako. Si Brian. Halos balibagin niya ang pintuan dito sa unit ko. Hindi ko alam kung sinong tatawagan ko. I saw him when he entered. Dali-dali siyang lumabas ng pintuan ng kotse. Bahala na kung ito ang kanyang sasakyan. Halos tumakbo siya na pumasok sa loob para iligtas ang dalaga. Inayos ni Danica ang ilan niyang gamit na makarinig ng malalakas na katok sa kanyang pintuan. Kuryosidad na sinilip niyang peephole para malaman kung sino ang kanyang bisita. Napatras siya sabay ng paghawak niya sa kanyang dibdib nang masilip ang anyo ni Brian na tila tutusok sa kanyang kaluluwa mula sa bilog na silipan. Anong ginagawa niya rito? Mabuti na lang at pinalitan niya ang code ng kanyang pinto, kaya naman dito makakapasok ng basta. Danica, I know you're there. Sigaw nito sunod ang malalakas na hampas sa kanyang pintuan. Oh no! You slut! May karelasyon ka ng iba, ha? Hindi siya umimik at hinayaan ng isipin nito na wala siya sa gilid. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Nanginginig ang kanyang kamay na dinampot ng cellphone. Tinawagan niya ang security para ipaalam sa mga to na wag nang papasukin sa gusali si Brian. Danica? Sigaw ng lalaki mula sa halatang galit at may gigil na tinig. Paano siya lalabas kung meron ito sa pinto at naghihintay sa kanya? Hello? Anang tinig sa kabilang linya. Ako po ang tenant dito sa room 1701. Please, paalisin niyo po ang bisita ko. Ginugulo niya ako. Marahas kumawala ang lock ng pintuan kaya napasigaw na lamang siya. Mabuti na lang may safety chain pa rin, naharang, kaya may siwang lamang yon. I knew it. You're in there.
Galit na sabi ni Brian. Magpapaakit na ako dyan ng security? Anang kausap niya. Dinig ang pagkabahala. Please. Naluluha na siya sa takot. Danica, please talk to me. Sigaw muli ni Brian. Umalis ka na, Bri. You are seriously scaring me? Damn it. Hindi ka makakatakas sa akin. Tugon nito. Wala siya magawa kundi pumasok sa kanyang silid tulugan at nilak ulit ang pinto. Hello? Narinig niya mula sa kanyang cellphone. Di niya namalayan na pindot na pala niya ang numero ni Kael na naroon lang din sa call history. Sinabi niya rito naroon si Brian sa labas ng kanyang pintuan. Kung paano nito nakuha ang panibago niyang passcode hindi niya alam. My girlfriend is upstairs. Naroon ang ex niya kaya naman pinupunta niya ako rito. Narinig niya ang tinig ni Kael habang hindi nito pinuputol ang linya nila. I'm sorry sir, pero hindi po kami basta-basta magpapapasok. That's ridiculous. Napapapasok niyo nga ritong stalker niya. Here's my ID. Here's my license. I will file a complaint against this building if anything happens to my girlfriend. Galit na deklara ni Kael. Nahihimigan frustrated ng lalaki. Dahil sa sinabi piniyagan ni Kael na pumasok at inihatid sa floor kung saan naroon ang unit ni Danica. Narinig na lang niya ang komosyon sa labas ng kanyang pintuan. Inalis niya ang chain na marinig ang tinig ni Kael. Kita niya sinuntok nito si Brian sa pisngi kaya tumimbuwang ang huli sa sahig. Pinigilan ng parehas na lalaki na 5 security na tinawagan niya. Danica, ito ba ang igaganti mo sa akin matapos kitang ituring na prinsesa? Galit na sigaw ng dati niyang nobyo habang pigil ng 2 seguridad. Hindi niya maisip kung paano ito nakakatakas sa mga seguridad habang nagpapatuloy pang kaso ni Camila. Sa pagkakaalam niya, pinagbabawalan ng grupo ni William na umalis sa safe house ng mga to. You creep! Wala kang karapatang magreklamo. Dapat lang ituring na prinsesa si Dan. Nais muling gulpehin ni Kael si Brian na halatang nakainom ng oras na yon. Alam niya sira ng karera ng dating nobyo sa pagmamodelo dahil sa mga hinahanap nito. Humagulhol na lang siya sa dibdib ni Kael habang natatakot. Nalulungkot siya sa naganap sa kanila ni Brian at di niya maiwasang isipin kung kasalanan ba niya kung ba't tumantong sa gantong lalaki. Sa huli, dinala ng security ng gusali sa nikukulan si Brian at pinablotter niya to para pigilan ang paglapit muli nito sa kanya. Nakiusap siya kay Kael na ilihim kay Kami o sa daddy niya ang nangyari. Ayaw niyang dumagdag sa problema ng mga ito. Magkakasama si William at ang mga kaibigan niya sa isang safe house kung saan sila hiniyaan ng lawyer na magstay. Pinagbabawal silang umalis sa lugar na yon, lalo na tumaandar ang kaso ni Camila. Nakapetisyon lang sila ng bail kaya't wala sila sa loob ng kung saang bilibid. Gayunman hindi niya mapigilan na sobrang pagkadismaya. Malaki ang laban nilang manalo sa kaso, alam niya yon. Kaya lang nilalaman sila ng pagkainip. Dumating ang defense lawyer nila habang naroon sila sa living room, abalang nanonood ng telebisyon. We have a problem. Anunsyo ng lawyer. What is it? Tanong ni Brian. I-witness si Camia Montalco, ang asawa ni Drake Crawford sa sunod na linggo, kaya mas umingay itong kaso. I have to calculate things para ikutin sila. So ngayon babasahin ko muna ang statements ni Camia. She has a lot to share, doesn't she? He thought. Ngunit tumiim ang kanyang bagang kung uupo si Camia sa korte, sasagutin ng mga tanong ng magkabilang panig. Napangiti rin siya sa sarili niya maya-maya na parang nababaliw. Nais niyang alamin kung gaano ba kalakas ang loob nito ngayon. Higit sa lahat, nais niyang makita kung paano masaktan si Drake. What are your thoughts on this, Will? Tanong ni 30. Kinakabahan. Will nonchalantly shrugged, replying, Nothing. Nothing? Makukulong ka na nga. Antay isasagot mo pa, nothing? Naasar na sagot ng kanyang kaibigan. Who said I did anything to Camia without her consent? Ikaw na nga nagsabi she loved me. Aniya. Nagbigay siya ng seryosong tingin sa lawyer. Sa palagay niya nakuha nitong ibig niyang sabihin. Wait, where's Brian? Puna ng lawyer nila. Nagpalitan silang tatlo ng tingin. Paliwanag ni William. Lasing ang isang yon at dapat nasa kwarto niya. Ngumisi si Kit. Wala siyang ginawa kundi maglasing at iusan ang pangalan ni Camia at ng nobya niya. Tumunog ang telepono ng abogado kaya't sinagot nito yon. Hello? Ano? Saka tumingin sa kanila. Pwede bang tingnan niyo kung nasa kwarto niya si Brian? I will handle it. 30 volunteered. Salamat. Anang abogado bago muling bumaling sa telepono. Ang siraulong yon. Mabilis bumalik si 30 mula sa silid ni Brian. Wala si Brian sa kwarto. Alright, I'm heading there. Sagot ng abogado bago tinapos ang tawag.
Brian's in jail again. Di lang niya in-stalk ang girlfriend niya. Pumasok din siya sa apartment building nito nang walang pahintulot. Naiinis itong sabi at hinimas ang sentido. That guy is absolutely insane. Walang sumagot sa kanilang tatlo. I will check on Brian for the love of sanity. Anitong halatang naaasar sa nagaganap. Pwede bang manatili kayong lahat dito? Salamat. Halatang galit ang abogado at malalaki ang hakbang. Lumabas ng kanilang pansamantalang tirahan. Hindi ko matatanggap to. Bulalas ni Kit na umiiling sa galit. Ang iniisip ay si Camila. Pagbabayaran kong baboy na yun kapag natapos ng kasong to. William, cornered, offered a caution. Kit, naintindihan kong frustration mo sa kinasasangkutan natin. Ngunit mag-ingat tayo sa mga salita natin. Lalo na kung nandito tayo sa publiko. Kit vented his anxieties with an exasperated sigh. I'm not even sure kung may trabaho naghihintay sa akin kapag natapos ng kasong to. Pareho sila mga doktor. Kahit na nagtatrabaho sila sa iba't ibang larangan. Gayunpaman wala nang pakialam si William sa kanyang trabaho. Alam niyang may trabaho pa naghihintay sa kanya sa opisina ng mga Montalco kung sakaling hindi na siya matatanggap ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan o mawalan ng lisensya. Lamingon siya kay Terdy at nagtanong, Kamusta ka naman, Terdy? Napabuntong hininga ang kaibigan niya. Alata ang kawalan ng katiyakan. Hindi na ako sigurado. Tinanggihan ako ng pamilya ko. Ate ko nilalam ko saan ako pupunta pag natapos ang kasong to. Inamin ni Jasmine mahal niya ang lalaki niyang si Oscar Yu at pinoproseso na rin ang annulment namin. Nagsindi siya ng sigarilyo at pinikit ang mga mata. Ang gusto lang niya si Camia at wala nang iba. Naroon muli si Danica sa apartment ni Kael. Dito siya dinala ng lalaki dahil natatakot siya sa kanyang tirahan matapos ang engkwentro kay Brian. Sa ngayon, tayong si Kael lang nasasandalan niya dahil ayaw niyang guluhin si Camia na may mabigat na pinagdaraanan. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Tanong ni Kael sa dalaga. Inabutan siya nito ng tubig. Yeah, I'm fine. Thanks. Nilagok niya ang inumin. Tinabihan siya nito at saka hinagod ang kanyang likuran. Kael, I'm glad you're there. Nabigla ako mabilis kang nakarating. Hindi man lang inabot ng 5 minuto, nagkita na sila. Kael, I'm glad you're here. Nabigla ako na mabilis kang nakarating. Di man inabot ng 5 minuto, nagkita na sila. Namula ang piski nito at umiwas ang tingin sa kanya. Well, nagkataong may kliyente ako sa paligid. Di naman siya nagduda sa katwiran ng lalaki. Masyado mabilis ang tibok ng kanyang dibdib sa oras na yon sa muli niyang pagpunta sa bahay nito. Masyadong malakas ang kanilang atraksyon at hindi niya alam kung magagawa niya pang umiwas. Para bang nais niyang pumikit sa tuwing mapapasingap ang lalaki para damhin to. Kahit ang titig ni Kael para bang tumutusok sa kanyang kamalayan. Truth or dare? Kael inquired. Naalala niyang biglang usapan nila ng lalaki. Sa tuwing magpag-iisa sila nito ay pwede silang mag-truth or dare. Sasagutin o tutugunin ng isang kung ano man na piliin ito. Dare? Tugon niya. May banay na pagmamakaawa ang mga mata ni Kael habang nagtatanong. I want to kiss you, may I? Her thoughts echoed. Just the way I want it. Nais niyang magpunyagi dahil nabasa nito ang nais niya, kaya ngayon ang napili niya. Napalingon siya rito at napunang panay ang rolyo ng lalamunan ni Kael bago dahan-dahang inangat ang kamay sa kanyang pisngi. I want to kiss you so badly, Danica, bulong ni Kael. Hawak ang kanyang baba. Umawang na bahagya ang kanyang labi at tila nauhaw sa antisipasyon na maglalapat ang kanilang mga labi. Nilapit pa nitong mukha sa kanya kaya't naramdaman niya ang mainit nitong hininga na halos sumalo na sa kanya. You may. Napapikit na lang siya ng sa kauna-unahang pagkakataon. Naramdaman ng tila paro-paro naglalaro sa kanyang tiyan. Nagliyab ang matamis at simpleng halik at lumalim pa yung kalaunan. Naramdaman niya ang sariling nakapanid na sa sofa at nakapagitan sa katawan nito. Nakalingkes ang kanyang mga binti sa katawan ni Kael habang dinaduman nilang isa't isa. Naghiwalay sila maya-maya para sumagap ng hangin. Mabagal ang mga paghinga ng lalaki sa kanyang leeg at ayaw lumayo sa kanyang balat. Truth or dare, Kael? Yun naman ang oras para sa kanyang panig. Truth, he responded. I like you. Namumula ang pisnging bulong niya. Siguro naman ayos lang ko ipaalam niya yung dito, tama? Hindi siya papayag na mahalikan nito kung hindi. Malaki na ang pagkakagusto niya kay Kael. Nalulunod na nga siya sa damdamin niya rito at hindi malabo. Isipin ko nagsimula na rin siyang mahalin ng lalaki. I like you too, Dan. So much. His eyes gleamed with joy. Para siyang iniangat papuntang langit sa narinig. He kissed her once more.
Masyadong masarap ang halik nito dahilan para mawala siya sa sarili. Halos lumambot na ang kanyang labis sa ilang minutong panghihinang ng kanilang mga bibig. Palitan ng hininga at pagalugan ng dila nito sa kanyang loob. Naramdaman ang pagpisil nito sa kanyang dibdib, pagrolyo ng hinlalaki nito sa kanyang nipple, kahit pa nga may telang nakatabing doon. Mabagal ang hangin nilalabas sa bibig nito, bahagyang iniangat ang kanyang blusa, tsaka yun sinubo sa bibig. Damn! Napaliyad siya sa estrangherong sensasyon na lumaro sa kanyang katawan. Mas dumain ang paglingkis ng kanyang binti rito. Truth or dare? Anang lalaki habang nakapahid ang dulong bahagi ng dila nito sa puno ng kanyang dibdib. Truth. Halos paungol niyang tugon. Nanginginig sa sensasyon. I am not entirely certain if this is the right moment, baby. May kasunduan pa ako sa daddy mo. However, I am consumed with the desire to hold you close right now. I want to have sex with you. Lalo na mula ang kanyang pisngi sa pagtatapat nito. You may, Kael. Hindi niya pagsisisihan kung sakaling ibigay niya rito ang sarili. Nagtitiwala siya kay Kael, but please, be gentle. Hindi niya masabi ritong birhin pa siya. Wala siyang karanasan sa pakikipagtalik. Kunot ng noo tila nabasa nitong nais niyang ipaalam. You're a virgin, babe? Tumango siya. Nakita ang sariling pinangko ng lalaki para dalhin sa silid. Di alam ni Kael ang naramdaman niya sa narinig. Isang parte sa kanyang isip ang nais pumigil sa kanya. Kaya lang masyado na siyang nalunod at di niya na mapipigilan pa ang sarili sa kanyang nais. Malaki ang respeto niya kay Mr. Arveso. Ay, bahala na. Nilapag niya ang dalaga sa kama. Tila siya naengkanto habang nakatingin sa namumula nitong pisngi. He was proud to know that her freak ex-boyfriend did not touch her. He will be the very first man in her life. Marahan niya hinaplos ang pisngi ni Danica. Her innocence enchanted him, making his heart flutter. He slowly pulled every piece of fabric covering her body. This must probably be the most gentle he had ever encountered in his 28 years.